Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So, in-interview si Senator Bato de la Rosa ng mga reporters tungkol sa di umano'y kataksilan ni Senator Tito Soto na planong ipadakip si Bato sa NBI. Opo kabibig, nagsalita talaga si Senator Bato de la Rosa at parang nasaktan siya sa di umano'y plano sana ni Tito Soto na dakpin siya. Kasi ang sinabi ni Senator Amy Marcos na nakausap si Matibag na ano daw, pinakain pa nga sila ni Soto, doon pa nga sila sa nakapasok sa mga opisina, tapos ang planong pagdakip kay Bato ay 2 p.m. So grabe talaga itong mga impormasyon na ito. Kaya si Senator Bato de la Rosa ay nagkomento din kasi may karapatan din si Senator Bato de la Rosa na masaktan kapwa senador at sa Senado talaga nangyari ang gulo kahapon. So natural, it's Senator Bato de la Rosa's emotion kabibig. So, intindihin din natin. O, ito kabibig, makinig tayo kabibig ha, sa mga kung yung mga questions yung tungkol kay Senator Bato de la Rosa, dito niya sinagot. Let's listen to this one. The usual thing, I will continue with that until I have to wait for the Supreme Court's decision. Marami kaming pending appeals doon sa Supreme Court. So you will attend the session, sir? Yes. Physically? Yes. The public can expect you to see more of you kahit sa mga hearings, sa mga proceedings dito. Business as usual. Sana naman yung gustong hulihin ako ay hintayin rin nila yung Supreme Court na decision. Anong prayer niyo, sir, dun sa Supreme Court opinion? Marami yun, hindi ko nung yung abogado mo, tatlo, apat na yun mga petisyon na pinadala doon. Sir, pero hopeful kayo, sir, na mapagbibigyan kayo ng Supreme Court sa request po dito? I'm hoping and praying. Sir, pero may mga nag-insist pa rin na dapat i-implement yung warrant na sakop tayo ng warrant na yun from ICC. Well, I respect the decision, their opinion. Kaya mo lang nila. Kanya-kanya tayong opinion. Sir, wala po kayong balak mag-surrender po sa jurisdiction ng ICC. Even the Philippines is required to enforce the warrants. Why? Ikaw ba? Gusto mo mag-surrender ba? Pilipino ka, you have existing Philippine codes. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyan? This is an attack to our sovereignty. Please supplementarity, include mo kaya ang kailangan. Sabi ng Article 1 ng the Rome Statute. Anong klaseng complementarity ito? There's no need to complementarity dito dahil buhay ang ating justice system. So anong plano niyo, sir? Anong plano niyo? Dito lang kayo sa Senate, di kayo alis? Hindi kayo lalabas. Oo. Hindi kayo... Hindi, kailangan kong bumili ng mga gamot maintenance dahil hindi ko nadala yung gamot ko pang maintenance. Saan ba kayo nag-stay, sir, in the past months? Sabi ni Senator Robin, nagpunta daw ng bundok. Sabi ko, I was with the souls of the air and the beast of the field. Sir, mamanalog ka ba kay SP Soto, knowing na nag-coordinate pa sa... Alam daw. Saan yan? Hindi ako ka-state. Hindi masabi na wala akong kasama. Kung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang colleague. Kundi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado. Siyempre naman ang pumirma ng resolution namin na dapat dadaan sa legal processes na require the Supreme Court na dadaan sa mga courts ng arrest warrant. Alam mo niya, kakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala kasi sinubihan. But may design talaga na talagang gusto niya mahuli ako sa baba para hindi ako nakaakyat dito, para hindi siya ma-unseat.
You feel betrayed, sir? Ha? You feel betrayed by Yes, SP Soto? hindi ako ipaplastikan. I feel betrayed. Nirespeto ko siya. Kahit na magkaibang kampo kami, magkaibang kampo kami, pero ang respeto ko sa kanya, andyan pa rin. Andyan pa rin yan. Matanda siya nung sinabi sa akin. Dahil lang ito na siya. Pero sa ginawa niya na yun, malungkot lang ako. At hindi pa rin ako galit sa kanya. Hindi ako galit sa kanya. Malungkot lang ako sa ginawa niya. I'm Sir, sad. Yung pangunguna ni former Senator Trillanes sa pagmakainin sa warrant, Hayaan mo na lang siya kung yan ang gusto niya sa buhay niya, ng papel. Okay. sinunod doon niya yung hamon mo, sir. Ha? Para ikaw daw naghamon daw nun dati. Okay lang. Sige lang. Sir, worth it po ba yung paglabas ninyo kahapon? Kasi yung the past 6 months, kalmado kayo, walang naghahanap sa inyo, walang naghahabol sa inyo. Pero kahapon, isang araw lang kayo lumabas, pero yung habulan, yung pressure, yung stress po sa inyo. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Kung desisyon niya ni Lord, lahat na pangyayari sa ating buhay, siya nag-decide yan. Siya nag-design. So whatever happens to my life, after serving this country faithfully, after, since second lieutenant ako, yung buhay ko palagi nasa danger sa aking tutupad ng aking tungkulin. Yan. I serve this country faithfully. Tapos, pagkatapos na yung ganito mangyari sa akin. So if it is the faith given by God, I'm going to accept it. Kasi si Lord ang nagsusunod ko. So ano- Pabayaan natin kay Lord ang lahat. But Anong you will reaction not niyo? surrender. Ha? Hindi po kayo isusurrender. Kasi absent. I only recognize Philippine courts, not the foreign courts. Ayaw niyo So, kung maulit yung maglabas- kay former President Duterte, ayaw niyo maulit. Sana naman. Not for President Duterte, not for me, but for every Filipino na dapat ang kanyang kapakanan ay pangalagaan ng ating gobyerno. So kung maglabas ang local court, sir, ng warrant against you, susunod kayo? Andyan na yan. Kung andyan yung decision ng party, we will cross the bridge, we will get there. Ha? Sir, you have an appeal to the President? Ha? Nag-appeal kayo sa President? Yes. Lahat ng interview ko, nag-appeal ko sa kanya, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Napag-usap ko sa kanya. I've said, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap ko sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yun para sarili ko. Hindi yun para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayama sa serbisyo. Nagtrabaho, ang gusto, faithfully. Sir, ano masasabi? Kaya ito appeal ko dito Ano po? sa kanya. Hindi lang para sa akin. Hindi. Para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magkaproblema na ganito. Mamalaman mo. You will feel what I feel right now. Bakit kayo naiyak, sir? Ha? Bakit po kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. How's your My family? appeal is sincere to the President. How's your family? And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo, how would you describe how you feel, sir? Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ka ng gusto mo? I have said, yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon,
ganito mangyari sa akin. Sir, Mm-mm. ano exactly Yun lang. ang sorry. Ha? Ano pong gusto niyong gawin ng Pangulo sa akin, sir, at this point in time? Huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron ako pananagutan, panagutan ko dito sa ating local code. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Ang appeal ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka Ah, bigla kayong dalhin, damputin? tao lang naman tayo. Hindi naman tayo, despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinahin, the more na humanized. So, sir, ano comment nyo doon sa mga EJK na kinoconnect sa inyo? Allegedly kayo ang behind. Sir, sabi sa warrant po kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved in DDS and That's their point. That's their point. May point naman din tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa IGK? Ha? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Ha? This is all about politics. Ha? Politics ito. Yung Trillanes na galit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, na galit sa pagtira ng Duterte sa mga komunista. At yung Sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Senator, this is all about politics. Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi lang ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, yung gusto nila, accountability. Kailan mo ako dito? Ang kaso sa Pilipinas. Yan mga Philippine courts na rin. Pero yung isang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Eh, yung mga taga-ICC na naniniwala sa kanilang mga publication, Sir, everything is fabricated. So, ano lang ang naging role mo, sir? Ano lang ang naging role mo? Ang goal ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung ang buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatakan, ay dapat lipisan ang sarili nila. At wala akong pang-abuso na hinahiyaan. Kung meron na, pinapimbestigahan natin. Sir, meron po isang pina po kasi yung PNP, sir. Ano lang ang naging role mo? Pupunta po kayo, I think before po yun. Titingnan natin with the current situation, maraming mga conduct, maraming mga abogado natin na hindi ipadala. Titingnan natin. Sir, if ever maging local complaint yung naharapin niyo po yun, yung sa CIDG, sir. Kasi it's a possible complaint daw. Sinasabi ko nga sa iyo, lahat ng kaya basta sa local lang, harapin natin yan. Can just imagine kung inibisigahan nila yung EJK ko no, parang city director ko ng Davao, how many years ago na yun? Grabe naman pagkakalkal yan kung kinakalkal nila kung yung mga nangyayari doon sa Davao. Dapat noon pa, pinasuhan na nila ako. Bakit ngayon mas nagkakalkal ng mga ganun? Sir, what urged you to come back po, to go back to the Senate po? May mga nagsasabi baka dahil sa impeachment, sa change in leadership. Hindi ako sinungaling, kasama na yan lahat. Impeachment, yung change of leadership, yung question niyo palagi yung sweldo ko. Nahiyak na ako talaga ako. Hiyang-hiya na ako. Yung wala ko yan sa vokabularyo ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera na iniisahan ko na hindi ko binibigyan ng paukulang serbisyo. Nahiya ako. Kaya lumabas na rin ako. At kahit na question yan, alam naman yung rason bakit ako umiiwas ako pumunta dito dahil nandiyan na. Nangyari na nga kahapon. So kung kayo ako, ano kayo?
Sabihin na lang ninyo ako na pagsamantala, basta huwag lang nyo sabihin na tanga. Tanga man ito si Bato. Alam na niya na may warrant na huli siya. Tapos, yun. Sir, Yun pa rin. Sir, how do you... The past 6 months, hindi ko natanggap ang sweldo. Yung ating secretary, kung kinukuha yung sweldo, kinukuha doon. Paano ko makuha wala ko dito? Kinukuha niya pero yung later months na, hindi na niya kinukuha dahil nahiya na. Hindi na kinukuha. Tapos, So intact pa ang- rin, sir, yung fund? intact pa wala na, Sobre. naka-sobre pa daw. Naka-sobre pa. Ha? Yung nakuha. Yung hindi nagasto. Kasi may nagastos pa doon na yung ginamit sa mga relief operations para desisyonan na rin nila na pwede magamit ito dahil wala mang hindi pa ginagamit ng boss natin. Sir, Sir, are you sir, confident now that anytime no arrest will be made or apprehensive kayo na anytime na pwedeng kumampot ng ako sa inyo that despite na sa napag-usapan? Well, meron mang word coming from Atty. Matibag na respetuhin nila yung institusyon ng Senado after sa usapan namin speak up. So yun po kabibig ang mga komento ni Senator Bato de la Rosa. So maipapakita ko sa inyo na video kung saan talagang nasaktan si Senator Bato de la Rosa at nagbigay ng kanyang komento hinggil sa di umanong pagtataksil kabibig. Grabe itong pagtataksil. Grabe si Senator Bato de la Rosa. No? Nasaktan talaga siya kabibig. Oy, ito ha, sa inyo. Para sa akin, ano ba ang tawag mo doon? Pagtataksil. Hindi lang pagtataksil sa iyong kasama, kundi pagtataksil sa institusyon ng Senado. Yun ang nakikita ko. Sorry for if ever I may misjudge that kind of action. Para sa akin, ano ba ang tawag mo doon? Pagtataksil. Hindi lang pagtataksil sa iyong kasama, kundi pagtataksil sa institusyon ng Senado. Yun ang nakikita ko. Sorry for if ever I may misjudge that kind of action. Oh, so yun kabibig ha, narinig nyo si Senator Bato de la Rosa sa di umano'y pagtataksil. Grabe no? Pagtataksil. As in, parang na-shock ako sa binahagi ni Senator Bato de la Rosa hinggil sa pagtataksil kasi nakausap nila si Director Matibag regarding on this issue para mas malinuwagan tayo kabibig ko ano ba talaga ang nangyari. Ito si Senator Amy Marcos. Tinawag na Senator Amy Marcos na Marites pero Marites with a cause, Marites with reality. Ito na. Pinapasok kami, inimbita kami, nag-coordinate kami, pinakain kami, pinapasok pa kami dun sa mga opisina, tumambay. Yun ang sabi sa amin, yun sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. Anong naging paliwanag ni Atty. Matibag, Director? Ewan ko sa kanya, tanungin ninyo. Mainta ulo ko. May caucus daw po kayo, sir? May caucus daw kayo? Sorry? May caucus daw po kayo ngayon? Kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Ma'am, sorry, like the vote sa DCWD, ma'am. So, insistent, ma'am, ang NBI na ma-serve yung warrant of arrest ng ICC? Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, talagang sinasabi nila na hindi ko naman kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa dun sa kanyang opisina at inanyayahan na dun tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakapag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay.
Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Sir, when was this encounter po with the SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po. Totoo naman, talaga naman. Kailan po? They were consulted kasi aarestohin daw nila si Bato ng 2 o'clock. So nag-antay sila before 2 o'clock, pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. So yun, kabibig ha. Si Matibag ang nagbulgar ng kataksilan ni Senator Tito Soto. Yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Naawa din si Bato kasi sabi ni Bato na makaawa siya kay President Marcos, Pilipino, ipinagkalo mo sa dayuhan. What kind of government is that? Sabi ni Bato. So yun ang kabibig. Bye everyone. See you next time.